Hey mga brods, alam ko nagkaayos na nga ito pong kampo ni Calvin Abueva at ito pong sila Coach George Gallant and Mo Tautua pagkatapos nga ng Game 3 series ng SMB versus Magnolia Chicken Templados Hot Shots. At yun nga, nakabawi nga ito pong Magnolia ni Calvin Abueva pagkatapos nga naging focus na ito pong si Calvin sa laro. So nakatulong talaga kay The Beast yung pagiging focus niya dito sa laro without yung mga pang-aasar niya personally doon sa mga coaches and players and walang angas mga bros. Kumbaga, pure game lang ito pong si Calvin Abueva. Pure hustle, pure energy lang mga kabrods, kung saan ito pong si Calvin Abueva ay umiiwas na rin talaga sa gulo after nga itong masabihan ni Commissioner Willie Marshall na kapag ginawa pa yun ni Calvin Abueva yung mga ganong gestures niya, kapag ito ay yun nga, personalan na, mga brods, ibaban ulit ito ni Boss Kume Willie Marshall nang walang hesitation. Kaya nga ito pong si Calvin Abueva ay syempre ayaw rin naman niya itong mawalan ng trabaho, kaya nga naging focus na sa laro. And yun nga, mas nakabuti pa ito sa kanyang kupunan dahil nakapanalo ang Magnolia, kaya naging 2-1 na ang ating serye. And yun nga mga brods, sa Game 4 dito na nga mainit kung makakatabla bang Magnolia or makakaisa ulit. Ito pong SMB, dalawang panalo na lang, 2 wins away, they will win this Commissioner's Cup Championship 2024 mga kabrods. Kaya nga ito pong si Calvin Abueva ay yun nga, naging mabait na rin ito po dito kay Coach George Gallant, kaya nagkausap na rin ito pong si Calvin at si Coach George. At yun nga, sinabi rin ni Coach George Gallant before nga mag-start ang Game 3 dun sa dugout na wala yun mga brods. Kumbaga, naging professional na lang ito pong si Coach George Gallant at sinabi nga niya na part of the game ang ginawa lang ni Calvin Abueva. So syempre kahit ganun ang sinabi ni Coach George Gallant, nasaktan na rin ito kahit papano, lalong-lalo na nag-trending din ito sa social media. Kaya nga mga brods, ito pong si Coach George Gallant, yun nga, alam rin naman niya ang ugali rin talaga ni Calvin Abueva dahil syempre sa tagal ba naman niya sa PBA, alam niya ito pong si Calvin Abueva na puro mind games lang ang ginagawa. Kaya nga mga brods, kumbaga naging immune na ito pong si Coach George dito kay The Beast Calvin Abueva. Kaya nga mga brods, ito pong si Calvin nakakausap na rin ito pong kampo ng SMB at nagbati na rin sila. Kaya nga mga kabrods, ito pong si Coach George, kapag ito ay nagtuloy-tuloy sa pagiging palakaibigan niya dito kay Calvin Abueva, ay baka nga dito na nila magugustuhan si The Beast. Dahil mga kabrods, sinasabi nga nila, yun nga, pati nga PBA Moto Club, gustong-gusto rin nila kapag kakampi nila si Calvin The Beast Abueva, dahil kapag kalaban mo ito yung mga nangyayari. Nakakanakit siya, nakaka-personal na yung kanyang mga gestures, yung mga pang-aasar niya mga brods. Talagang iinit yung ulo mo sa kanya. Pero pag ito ay naging kakampi mo, mga brods, talagang masarap maging kakampi si Calvin Abueva dahil matutulungan ka niya as a player, as a hustle player. Pati nga pag-aasar ng import mga kabrods, kayang-kaya ni Calvin Abueva yan. Kaya nga nado-double tech ito pong mga imports. Kaya nga as a result, nag-ejected yung mga imports natin because of Calvin Abueva's gestures and yung mga pang-aasar niya sa mind games. Kaya nga ito pong SMB, siguro nga possible gusto rin nila maging kakampi si Calvin Abueva para mas lumakas ang kanilang energy, and nakakahawa rin talaga yun. Kaya nga ito, nakapanalo sila against SMB dahil nga ito pong si Calvin Abueva ang isa sa mga rason kung bakit nanalo ang Magnolia that time. Kaya ikaw mga bro, sa tingin nyo ba possible ba na kukunin ng SMB ang isang The Beast Calvin Abueva para nga kaysa maging kalaban nila ito dahil sakit sa ulo, why not maging kakampi na lang? So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Speaking of mga hustle plays, isa rin ito pong si JP Eram mga kabrods, ang isa sa mga hustle player ng TNT Tropang Giga, ang 6'7" or 6'8" power forward or 6'9" ng TNT Tropang Giga mga kabrods. Ayun nga, baka bitawan na nila ito
Sinasabi nga rin ng TNT inconsistent ito pong si JP Eram, although yes, nakakatulong rin naman ito sa kanyang kupunan, pero syempre kapag wala ng Mikey Williams, makikita mo talaga yung mga locals ng TNT na hirap din talaga silang manalo ng championship. So kumbaga nagdumidepende na lang sila sa mga scorers. And ito pong si JP Eram, isa rin ito sa mga inconsistent din na player sa TNT. May mga good games itong si Eram, may mga bad games din. Kaya nga ito pong TNT Tropang Giga, mas gugustuhin nila yung reliable na power forward, kaya nga naghahanap sila. And yun nga, isa pa doon, speaking of Mikey Williams, gusto na rin nila itong i-let go dahil ito nga pong si Coach Chot Reyes na ang head coach ng TNT at nagbabalik na siya, mga kabros, dahil yun nga pinatalsik na nila ito pong si Coach Jojo Lastimosa. And yun nga, ayaw na niyang kunin ito pong si Mikey Williams. Kaya mga kabrods, expect nyo na maraming tradings ang TNT Tropang Giga after nga last season yung performance ng TNT ay syempre hindi naman maganda yon para kay Coach Chotres. At isa pa dito, ito pong si JP Eram, ang isa nga sa mga gusto nilang alisin din or i-trade din mga kabrods para mas magandang power forward or consistent na ang forward na makukuha nila. Pero mga kabrods, alam nyo ba, ito pong si JP Eram, isa rin ito sa mga gusto rin ng Barangay Nebra San Miguel. After nga silang ma-sweep ng SMB, naghahanap sila ng mga reliable forwards or power forwards din, dahil yun nga, sa pagka-sweep ng SMB sa kanila, dito na nakita ng Hinebra ang kanilang weaknesses. Dahil yun nga, dun nga sa mga center position ng Hinebra, hirap na sila kapag si John Mar ang pumoposte dyan. Tapos kapag mga 6'9" Benny Boatwright Jr. ang umatake sa kanila, hirap na rin ito pong sina Sisten and Japet Aguilar na tumao doon. Kaya kailangan din nila ng malaki-laki or bato-batong power forward. Although hindi naman bato-bato ito pong si JP Eram, pero yung wingspan din neto ay makakatulong rin dito sa Barangay Hinebra San Miguel as a defender nila, mga kabrod. So ito pong si JP Eram, babagi rin naman ito para sa Barangay Hinebra San Miguel as their power forward. Pero mga kabrod, malaki ang maitutulong ni Eram kung maitatrabaho ito ng Hinebra na mag-improve pa ang kanyang laro. Dahil syempre mga kabrod, malaki na, tapos may tira pa sa labas, at yan ay ang isa sa mga gusto ni Coach Tim Cone, yung mga stretch forward na ganyan. Diba nga, si Japet Aguilar, over the years, nag-evolve din yung kanyang laro. Kumbaga, nagiging clutch na rin siya sa 3-point area. Diba? Marami ng mga ganyang clutch ito pong si Japet Aguilar, dahil ito pong si Coach Tim Cone, gusto niya, yung mga big man niya ay kaya rin tumira sa labas para nga mas maraming threat at mas maraming option ito pong Barangay Hinebra San Miguel. So ito pong si JP Eram, mga brods, malaki ang maitutulong neto kung gugustuhin ng Barangay Hinebra San Miguel yung offer ng TNT Tropang Giga sa kanila. Pero ang Hinebra, dapat din may magandang offer sila sa TNT para nga mapapayag nila na ito pong si Eram ay masiship na dito sa lineup ng Barangay Hinebra San Miguel. Alam ko nga, All Filipino Cup na next season, kailangan ng Hinebra ng laking player din para nga pag si Junmar Fardo ng katapat nila, hindi na sila mahihirapan. Kaya alam ko babawi ang Hinebra ngayon, babalik na si Brownlee dahil sa ating FIBA Asia Cup Qualifiers 2025. So ito nga mga brods, sa tingin nyo ba, JP Eram babagay ba sa Barangay Hinebra San Miguel? So kung babagay si Eram, sino ang bibitawan ng Hinebra? Kaya komento mo lang pinyo dito mga brods, at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Dial. Tune long. I'm out.